Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Habang nagmamaneho si Tatay Abraham ng sasakyan, ay pinapayuhan pa nito ang nag-iisang babaeng anak na si Samantha. Pasado 7:30 na ng gabi ay pauwi na ang magtatay galing sa teatro. Todo paghahanda na kasi ang dalaga para sa nalalapit na pagtatanghal na sinalihan nila. Isang buwan na lang ay makakaharap na nila ang mga artist sa iba't ibang panig ng mundo. O anak, kumusta na kayo ni Solomon ha? Ang sabi ng nanay mo hindi pa raw kayo nag-uusap. Sorry po, Tay. Hindi pa kami nakikita ngayong linggong to eh. Lagi kasi yung umaalis kapag nakikita ako. Sa school naman, palagi niya kasama yung mga ka-atleta niya katulad ngayon. Kaya pala hindi sumabay sa atin ng pag-uwi. Ayusin nyo na kung ano man ang hindi nyo pagkakaunawaan ha. Hindi normal na hindi kayo nagkakausap, lalo na't magkasama kayo sa bahay. Baka nakakalimutan yung magkapatid kayo at ikaw ang panganay. Ikaw ang matutong mag-adjust. Yun nga po, Tay. Sinisikap ko naman siyang pakisamahan eh. Kaso, ewan ko ba dun kay Solomon? Parang bata kong umasta. Pareho lang naman kayo eh. Kung minsan ganun ka rin naman. Kung hindi ka pa namin ipupush ng nanay mo sa pagtatsatro tatamad-tamad ka rin. At least ako, Tay, alam kong mahal ko rin naman ang ginagawa ko. Hindi naman tutungkol sa kung alam mo ang ginagawa mo o hindi. Ang pinag-uusapan natin ay kung paano ka maging ate sa kanya. Subukan mo namang magparaya para sa bunso mong kapatid para naman hindi kanya iwasan ng iwasan. Ayaw naman namin ng nanay mo na dumating ang panahon na kapag wala na kami, mapuputol na rin ang relasyon nyo bilang magkapatid. Masakit sa amin yun ng mga magulang nyo. Kaya kung sinasabi mo sa akin na alam mo talaga ang ginagawa mo, i-reach out mo siya kahit na anong mangyari. O sige po, Tay. Pakikinggan ko po ang suggestion nyo. Hindi po matatapos ang week na ito, makikipag-usap ako kay Solomon. Natutuwa ko marinig yan, anak. Alam mo naman na bilang alagad ng Diyos, dapat palagi nating ipakita ang pagmamahalan at magsisimula yon sa loob ng pamilya natin. Sa ganoong paraan makikita ng tao ang kabutihan ng Panginoon sa testimonya ng pamilya natin. Ay putot ko, Tsinta! Anak ng kalabaw ng bansot! Gulat na gulat ang mag-ama matapos kamuntikan ng mabunggo ang pusang itim na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Tumingin pa to sa kanila at ilang segundong nanatili sa harap mismo ng sasakyan. Kung hindi pa binusinahan ni Tatay Abraham ay hindi pa aalis ang nasabing hayop. Anak, ayos ka lang ba? Opo, Tay. Ayos lang po ako. Napabuntong hininga na lang ulit si Samantha habang nakahawak sa magkabilang hita. Bumalik lang sa uliratang dalaga nang marinig niya ang tunog ng seatbelt dahilan para mapalingon siya sa ama. O Tay, bakit niyo po tinagal ang seatbelt niyo? Kapag nandito na talaga ang kalsadang to inaalis ko na yung seatbelt ko, anak, para mas makapag-drive ako ng maayos. Habang nakatingin sa nagmamanehong ama, ay hindi maiwasan ng dalaga na kabahan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit siya nakakaramdam ng ganoon matapos nilang makasalubong ang itim na pusa. Bigla na lang tuloy sumilay ang takot sa kanyang isip at dahil doon ay unti-unti siyang nangilabot. Nagsimula yon sa talampakan na umakyat pa itaas sa tuhod. Dahilan para makaramdam siya ng pangangatog at panghihina ng mga ito. Nang dumako na sa bandang tiyan ng kilabot ay parang gusto niyang masuka, kaya napatingin siya sa amang umaarangkada na sa pagdadrive. Habang pinagmamasdan niya si Tatay Abraham, ay mas lalo siyang natatakot sa hindi malamang dahilan. Dahil doon ay mas lalong dumoble ang kilabot na nararamdaman niya, hanggang sa umakyat na to sa kanyang dibdib.
Dinig na dinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na parang nakikipagkarirahan sa pagmamaneho ng kanyang tatay. Tay, hinay-hinay lang po sa pagmamaneho. Parang ang bilis niyo po masyado. Ha? Hindi na niya halos nabigkas ang huling letra ng huling salita sapagkat mabilis na ang mga pangyayari. Isang nakakasilaw na liwanag ang nakita niya sa harapan nila kasunod ng malakas na ugong ng busina. Malakas na sumalpok ang kotseng sinasakyan nila sa kasalubong na sasakyan. Mahilo-hilo siya dahil sa lakas ng impact at ilang beses na gumulong-gulong ang kanilang kotse bago huminto sa pinakagilid. Dahil sa seatbelt, ay naiwan siya sa loob ng sasakyan na halos magutay-gutay na sa lakas ng impact ng pagkakasalpok. Pagkatapos noon, ay narinig niya pa ang mahinang boses ni Tatay Abraham na tila may kung anong sinasabi na hindi na niya maintindihan. Marahan niyang iginala ang tingin para hanapin si Tatay Abraham. Hanggang sa tumambad na nga sa kanyang paningin ang dugoang katawan ng kanyang ama na nasa gitna ng kalsada at nakahandusay. Tatay! Yun na ang huling salitang nabanggit niya bago tuluyang nawalan ng malay tao. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas ay nagising na rin si Samantha. At isang milagro na may tuturing dahil wala siyang kahit na anong malalang galos sa katawan maliban sa kaunting gasgas. Ang kanyang tatay naman ay wala siyang kamalayan na kritikal pa rin ang kondisyon dahil ito ang mas pinaka-naapektuhan sa aksidente. At inakala nga ng dalaga na para bang kahapon lang nangyari ang lahat ng aksidente kaya hindi kaagad siya naka-move on. Simula rin kasi nang magising matapos ng 1 linggong pagkakomatose ay palagi siyang dinadalaw na matinding bangungot gawa ng aksidente. Salamat talaga sa Diyos at nagising ka na, anak. Natutuwa akong makita ka ulit. Nay, si tatay po. Hindi pa rin siya nagigising, anak eh. Pero manalig lang tayo sa Panginoon dahil katulad mo, magigising din siya, anak. Napayak na lang ang dalaga habang magkahawak sila ng kamay ng ina. Pagkatapos nilang magyakapan ay nakita pa niya sa pintuan ang pasimpleng pagdungaw ng nakababata niyang kapatid na si Solomon. Hindi na muna pinagtuunan ng pansin ng binatang nasa labas ng silid sapagkat nagdatingan na rin ang mga manggagamot para suriin pang mabuti ang kalagayan niya. Sa katunayan, ay hindi rin alam ng dalaga kung ano ang gagawin niya sapagkat para pa rin siyang lutang. Mabigat ang ulo na parabang may kung anong mga alaalang gustong magsiksikan subalit merong humahadlang. Dahil doon ay napag-alaman niyang 1 beses lang siyang dinalaw ni Solomon nung araw na nagising siya mula sa pagkakomatose. Katulad ng mga nagdaang araw, ay hindi na rin niya muna inalintana pa ang tungkol sa bagay na yon dahil nakatuon ang puso at isipan niya kay Tatay Abraham. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Malaki ang ninakaw ng aksidenteng nangyari sa buhay ni Samantha sapagkat wala siyang choice kundi ang tumigil muna sa pagtsatsatro kahit na nalalapit na ang pinakahihintay nilang pagtatanghal. Pakiramdam tuloy niya ay nilamon ng masamang pangyayari ang mga pangarap niya. Sa tuwing naiiwang mag-isa sa ospital ay maraming beses na umiyak ang dalaga. Mabuti na lang din ay kaagapay niya ang ina ng kahit na anong nangyayari at hindi sila sinusukuan ni Tatay Abraham. Doon niya mas lalong naramdaman ang matinding pagmamahal ni Nanay Selina bilang isang nanay. Biyernes ng hapon, 1 buwan na nasa ospital ang dalaga at kahit papaano ay mabuti-buti na ang kanyang pakiramdam. Wala siyang kasama kaya medyo malungkot at nag-iisip-isip na naman siya nang walang ano-ano ay merong lalaking dumating na hindi niya rin naman inaasahan.
Si Armando ang edad 30 at makisig na binatang lihim na boyfriend ni Samantha. Ako nga, mahal. Teka, ba't parang gulat na gulat ka? Talagang gulat na gulat ako, mahal. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Hindi naman sa ganun, mahal. Medyo nagulat lang talaga ako. Alam mo namang, Ay, oo nga pala. Hindi nga pala tayo legal. 3 taon na tayo pero ni iisang beses. Ay nako, di bali na nga. Gusto ko na lang namang alamin ang lagay mo. Kasi mahal, miss na kita. ako rin. Hindi na natapos ng dalaga ang pagsasalita sapagkat nauna na ang mga luha niyang bumagsak na siyang dahilan sa pagkakrak ng kanyang boses. Kaagad namang lumapit ang makisig na binata at niyakap ang kanyang girlfriend ng mahigpit. Umiyak na nang umiyak si Samantha hanggang sa makaramdam siya ng kaginhawaan mula sa bisig ng kanyang boyfriend. Mahal, nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Palagi kitang dadalawin dito hanggang sa makalabas ka na at makabalik sa teatro. Salamat, mahal. Maraming salamat. Marami pa silang napag-usapan at bago dumating si Nanay Selena ay umalis nga rin kaagad ang binatang makisig kaya tuwang-tuwa si Samantha. Hindi maipinta ang sayang nararamdaman niya pagkatapos makita ulit ang sikretong boyfriend. 3 taon nang mag-boyfriend-girlfriend sina Samantha at Armando, subalit hindi ito magawang maamin ng dalaga sa kanyang pamilya. May pagka-conservative kasi ang pamilyang Abrugar sapagkat naglilingkod ang mga ito sa isang protestanting simbahan. Hindi naman hadlang ang mga magulang ng dalaga sa pakikipagrelasyon niya. Kaya lang ay ibang-iba ang kasanayan na meron si Armando. Ang mga katulad ni Armando ay isa lang ang nag-aaral ng mga katuruang hindi tinatanggap ng kahit na anong simbahan. Nagpa-practice kasi ang makisig na binata ng witchcraft o salamangkang itim. Bukod doon, ay may iba-iba pa siyang pagsasanay na hindi katanggap-tanggap sa mga magulang ni Samantha. Kaya ganun na lang din ang pagtatago nila sa relasyong alam nilang ipinagbabawal at hindi ma-accept ng pamilyang Abrugar. Anak, bukas ng hapon makakauwi ka na. Tapos ng Tatay Abraham mo ayusin mo na lang din ang ilang papeles dahil binigyan tayo ng doktor ng opsyon kung sa bahay na lamang muna rin natin siya dadalhin habang hindi pa nagigising. Malaki rin kasi ang nagastos natin sa ospital. Nasasagad na yon ng napag-ipunan naming pera. Sana po magising na ang tatay. May gagawin ang Diyos na milagro, anak. Panghawakan lang natin yon. Kung ano man ang plano ng Diyos, kalooban niya ang magaganap. Naghawak kamay nga ang mag-ina at bago matulog ay sabay silang nagdasal para sa kaligtasan ni Tatay Abraham. Dahil din sa mga panalangin na yon ay naibsa ng kalungkutang pagdaramdam ng dalaga at nakatulog nga siya na mahimbing. Pasado 12:00 ng hating gabi, ay nagising siya at naalimpungatan matapos maramdaman na umuyog ang kanyang hinihigaan. Pagtingin niya roon ay wala naman siyang ibang katabi. Natutulog ang nanay niya sa mahabang couch na katapat lang din niya. Dahil naiihi na rin kaya marahan siyang tumayo at hinatak ng maingat ang dextrose IV stand patungong banyo. Ayaw niya kasing maistorbo ang pagtulog ng ina sapagkat alam niyang mas pagod ito sa kanya. Nang nasa CR na at matapos umihi, ay humarap siya sa salamin at pinagmasdan ng sariling refleksyon. Habang hinihimas ang medyo nangangayayat na mukha, ay may iilang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Noong mga panahon bago sila hindi magkasundo ng nakababata niyang kapatid na si Solomon. Bakit nga ba hindi ako pinapansin ni Solomon? Hindi ko na maalala. Napahawak siya ng bagya sa ulo nang maramdamang kumirot yun dahil tila may kung anong alaala ang gustong magsumiksik. Hindi na niya masyadong inisip pa ang tungkol sa bagay na yon.
Umalik na lang siya sa higaan at muling pinagmasdan ng ina na nahihimbing pa rin sa pagtulog. At pagkahiga niya ay ganun na lang ang gulat niya nang bigla na lang siyang lumubog sa matinding kadiliman. Pagkatapos noon ay bigla na lang din niyang nakita ang senaryo ng huling pagkatalo nila ng bunsong kapatid. Ano ba nangyayari sa iyo, ate? Bakit mo ginawa yung kay Diana? Di ba alam mo naman na girlfriend ko siya? Ha? Ano bang nangyari? Masyado ka nang nabubulag sa boyfriend mo, ate. Hindi siya magandang impluwensya. Hindi siya makadiyos. Pinaglalaroan ka niya. Pinaglalaroan niya tayo. Delikado siya. Bago pa matapos ni Solomon ang pagsasalita, ay may dumakma na rito sa likuran kaya bigla na lang din naglaho na parang bula. Sa isang iglap ay biglang sumulpot ang gwapo niyang boyfriend. Nakangiti ito na parang nangaakit saka siya hinihimas-himas sa mukha. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga nagmamahalan tayo. Niyakap siya ng maigpit ni Armando hanggang sa maramdaman niyang unti-unting sumisikip ang kanyang paghinga dahil sa yakap na yon. Mahal, nahihirapan akong huminga. Hindi tumugo ng makisig niyang boyfriend. Mas sinigpitan pa nito ang pagkakayakap hanggang sa tuluyan na nga siyang mahirapan sa paghinga hanggang nagkakawag na siya. Nang lingunin niya to, ay ganun na lang ang pagkagimbal niya nang makita ang nakakatakot na itsura ng nilalang na yumaya po sa kanya ng maigpit. Namumula ang mga mata nito. May biyak-biyak ang iba't ibang bahagi ng katawan at mula sa mga biyak na yon ay may itim na usok na lumalabas na asupre ang amoy. Namumula rin ang mga yon na hindi matukoy kung dugo ba o nagbabagang laba. Meron tong 4 na mahahabang sungay at nang ngumiti sa kanya ay trumipli ang gimbal na nararamdaman ng dalaga. Mabilis na umusbong ang takot sa buo niyang pagkatao na gumapang simula talampakan paakyat sa kanyang batok. Nanlambot ang kanyang katawan na parang namanhid dahil sa matinding nerbiyos. Mas lalo rin siyang nahirapan sa paghinga kaya hindi na niya nagawang manlaban pa rito. At nang tila ito na ang kanyang katapusan ay isang mainit na kamay ang nagpabalik sa kanyang diwa. Gulat siyang napabalikwas ng bangon at nang mapatingin sa paligid ay nakahinga siya ng maluwag dahil nasa ospital na ulit siya. Nakita niya ang nagtatakang reaksyon ng ina matapos ang biglaan niyang pagbangon. Anak, ayos ka lang ba? Ginising na kita kasi sabi ng nurse magche-check sila mamaya-maya. Ayos lang po, Nay. Hindi na muna niya sinabi ang tungkol sa bagay na yon sapagkat alam niyang mas lalo mag-alala ang ina at baka isipin pa nito dahil sa trauma sa nangyaring aksidente kaya siya nagkakaganon. Naging advance ang isip ni Samantha na magiging dagdag alalahanin siya at gastos na naman to ng kanyang mga magulang. Kaya naman kahit takot na takot, ay pinilit niyang sarili na maging kalmado sa harap ni Nanay Silina. Good morning po pala. Ano pong sabi ni Doc? Anong oras daw po tayo po pwedeng makalabas? Hinihintay ko na lang ang clearance, anak. Maya-maya ilalabas na tayo. May almusal na para sa'yo. Eto, kainin mo muna. O paano? Maiwan muna kita saglit at ilalagay ko lang muna itong mga gamit natin sa kotse para wala na akong bibit-bitin mamaya kundi aalalayan na lang kita. Okay po, Nay. Pagkalabas ng ginang sa silid, ay napabuntong hininga na lang ang dalaga habang iniisip ang kanyang napanaginipan. Hanggang sa merong kumatok at kaagad nagbukas ng pinto. Dali-dali niyang inayos ang sarili at tinarap ang nurse na magche-check up sa kanya. Pagkatapos ng check-up, ilang minuto lang ang nakakalipas ay dumating na nga ang doktor na nag-check ng kanilang clearance. Kasunod noon, ang kanyang inanaang siyang nakipag-usap sa manggagamot.
Maya-maya pa, nang makalabas na sila ng ospital, ay kaagad silang sumakay ng kanilang sasakyan at nagbiyahe na pauwi ng bahay. Makalipas ang higit 1.5 oras, ay nakauwi na nga sila sa bahay. At habang bumababa ng sasakyan si Samantha, ay nakatingin lang ang bunso niyang kapatid mula sa bintana ng kwarto nito. Nang makita niya si Solomon na nakadungaw ay umalis kagad to sa dakong yon, kaya natuon na ang pansin niya sa pagbukas ng kanyang ina sa pinto ng sasakyan. Handa ka na bang pumasok sa loob? Tumango lang ang dalaga na halatang pilit ang pagkakangiti sa ina, at pagkatapos noon ay sabay na silang naglakad papasok sa loob ng bahay. Muling napatingin si Samantha sa bintanang nasa second floor, kaya nakita niya ulit ang bunsong kapatid na nakadungaw na naman at seryoso siyang pinagmamasdan hanggang sa mismong main entrance ng kanilang bahay. Pagkabukas ng pinto, ay masayang nagsalita ang ginang na napapaangat pa ng mga kamay. Welcome back, anak. Thank you, Nay. Welcome back sa akin. Soon ang tatay mo naman ang uuwi sa atin ng ligtas. Tama po. Makalipas lang ang ilang segundo ay sabay na napalingon ng mag-ina sa itaas sapagkat nakarinig sila ng mahihinang yabag hanggang sa sumulpot na nga si Solomon. Mas lumala ang pormahan nito kumpara noon. Ngayon kasi ay pinanindigan na nito ang pagiging emo na halatang halata sa design ng buhok na pabagsak at isang mata lang ang kitang nangingitim ang ilalim dahil sa eyeliner. Meron tong chain necklace, naka-graphic tee na damit, black skinny jeans, belt with metal chain at naka-Converse na sapatos. Hindi tuloy alam ni Samantha kung matutuwa siyang makita ang nakababatang kapatid o matatakot dahil sa laki ng pinagbago ng forma nitong tila pinayagan na ng kanyang ina. Napalunok na lang siya ng laway habang pinagmamasdan si Solomon na naglalakad pababa sa hagdan. At nang magkatinginan sila ay meron siyang kakaibang naramdaman na dahilan upang mapaiwas siya ng tingin dito. Ramdam niya pa rin kasi ang galit sa kanya ng nakababatang kapatid habang palipit to ng palapit. Welcome back, Nay. Salamat, bunso. Pero dapat ang ate mo ang batiin mo, hindi ako. Alis na muna ako, Nay. Pakagabihin po ako ng uwi. Susundan pa sana ng ginang ang kanyang anak, pero pinigilan na siya ni Samantha. Sabay na lang nilang sinundan si Solomon ng tingin hanggang sa makalabas to ng bahay. Pagpasensya mo na ang kapatid mo. Nagmamadali lang talaga yata. Okay lang naman, Nay. Pero ba't niyo po hinayaan si Solomon na manamit ng ganon? Paano na lang po kapag nakita siya ng mga kasama natin sa simbahan? Ano na lang pong sasabihin nila? Babalik din sa dati ang kapatid mo. Nagkakaganyan lang siya dahil sa kalagayan ng tatay mo. Sa pananamit niya ay dinadaan kung anong nararamdaman niya. Kaya hayaan mo na. Napabuntong hininga na lamang si Samantha habang nakatingin sa ina. Alam niya kasing kinukumbinsi lang ni Nanay Selena ang sarili kahit kitang-kita naman sa mukha nito ang matinding pagdaramdam. Magkasama silang naglakad papunta sa kanyang silid at pagdating doon, eksaktong dumating ang kasambahay nilang si Manang Ayala. Kahit sanay ay medyo nagulat pa siya pagkakita sa matandang kasambahay dahil pingas ang kaliwang tenga nito. At may bakas ng pagkasunog ang bahaging yun ng muka, kaya medyo singkit din ang kaliwang mata nito. Pagkakuha ng matandang babae sa mga gamit ay saka lumingon sa kanya ang mag-ina. Manang, ikaw na po munang bahala kay Sam, ha? Thank you, Nay. Thank you, Manang. Pagkatapos ayusin ang kama ay nahiga na muna ang dalaga para makapagpahinga. Hinayaan niya lang ang kasambahay na magligpit ng mga gamit niya at iba pang kalat. Maya-maya pa, napadilat siya at saglit na napabangon nang maramdaman ng pagtunog ng pinto. Paano'y lumabas na pala si Manang Ayala
kaya bumalik siya sa pagkakahiga at pumikit para makatulog ulit. Subalit hindi pa man lumalalim ang kanyang diwa papunta sa karimlan, ay nadinigdan niya ang mahinang tinig ni Armando. Samantha, pagdilat ng mga mata ay hindi muna siya bumangon. Naisip niya lang kasing guni-guni ang malambing na boses ng sikreto niyang boyfriend. Dahil doon ay pumikit siya ulit para makaidlip. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay narinig na naman niya ang boses. Samantha, mahal. Napabalikwas siya ng bangon at lumingid ng tingin kasunod ng pagbukas ng switch ng ilaw. Nang makita niyang wala namang kahit sinong tao ay napakulot na lamang siya ng noo. Kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Ano pa naman? Sa ikatlong pagkakataon ay bumalik si Samantha sa kama para makaidlip. Subalit ganun na lang ang takot niya nang merong humatak sa kanyang paa mula sa ilalim ng kama. Nawalan siya sa balanse at natumba sa sahig. Pero mabuti na lang ay mahina ang pagkakauntog niya, kaya hindi naman siya napaano. Pagdila ay napatingin na siya sa ilalim ng kama at nang meron siyang makitang imahe na may namumulang mga mata at nakangiti ng abot tenga, ay mabilis na gumapang sa buo niyang pagkatao ang takot. Hindi na niya nagawa pang makasigaw at makahingi ng tulong sapagkat mabilis ang mga naging pangyayari. Gumapang palapit sa kanya ang nakakatakot na nilalang na parang isang gagamba hanggang sa sunggaban siya nito sa muka. Napapikit na lang siya at nang maramdamang merong humahawak sa kanyang mga braso ay nakipaglaban siya rito. Na-realize niya lang na si Manang Ayala pala yun nang magsalita. Halata sa tono ng boses ang matinding pag-aalala. Manang? Matapos niyang tanungin ng matandang kasambahay, ay inakag na siya nito na lumabas ng silid para maghapunan. Dinner na pala? Dali-dali nga siyang nagtungo sa dining area kung saan ay naabutan niya ang ina na eksaktong katatapos ng mag-ayos ng hapagkainan. Kain anak, eksaktong paborito mo tong ulam. Ako mismong nagluto niyan. Thanks po, ma. Si Solomon? Hindi ba nga sabi niya gagabihin siya ng uwi? Hayaan mo na yung kapatid mo at nagliliwaliw. Manang, sabayan mo na kami sa pagkain. Sabay-sabay nang nagapunan ng tatlong babae pero kahit nasa hapagkainan siya, ay iba ang takbo ng utak ni Samantha. Bigla kasi niyang naalala matapos maalala ang tila guni-guning tinig ng boyfriend niyang si Armando. Kaya para makasiguro siya, pagkatapos ng dinner ay nagpaalam na siya sa ina at kasambahay na magpapahinga na. Kinokontak niya kagad ang boyfriend na mabuti na lang din ay sumagot kaagad. Oh, mahal, kumusta? Pasensya na at pauwi pa lang ako galing sa mga kasamahan ko. Ayos ka lang ba, mahal? Gusto kitang kumustahin eh. Oo naman. Ikaw ba, mahal? Kumusta? Salamat naman sa Diyos. Ikaw ba? Oo, mahal. Ayos lang ako. Katatapos ko lang kumain at uminom ng gamot. Mabuti naman. Pasensya ka na at hindi man lang tayo nagkita bago ka umuwi. Gusto mo bang dalawin kita dyan? Gustuin ko man pero alam mo namang hindi pwede. Sige, di bale. Basta, lagi mo naman akong kasama eh. Thank you, mahal. Huwag ka mag-skip ng hapunan Tapos, mag-iingat ka sa pag-uwi. Sige na, at kailangan ko na matulog. Sige, mahal. I love you. I love you too. Pagkababa ng cellphone ay kaagad inayos ng dalaga ang kanyang higaan. Eksakto rin na magkasunurang pumasok ang kanyang ina at kasambahay. May dalang gatas at mga gamot ang dalawa na kaagad ibinigay sa kanya. Matapos inumin ang mga to, ay hindi rin nagtagal si Nanay Silena at Manang Ayala. Hindi na niya ikinandado ang pinto.
Pagkapatay ng switch ng ilaw ay nahiga na siya sa kama at nagkumot saka ipinikit ang mga mata. Dala na rin ng pagod ay saglit na lang siyang nakapanalangin, pagkatapos noon ay inagos na kaagad ang diwa niya papunta sa karimlan. At katulad ng mga nangyayari, madalas na lang niyang napapanaginipan ang mga nakakatakot na nilalang. Minsan na siyang nagkonsulta sa ina at kasambahay tungkol sa bagay na ito, pero hindi niya talaga idinitalye ang totoong kaganapan. Sinasabi niya lang sa dalawang kababaihan nang paminsan-minsan ay nananaginip siya ng mga kakatwang bagay. At ayon lang sa kanyang ina, marahil ay dalato ng trauma ng aksidenteng kinasangkutan nila ng ama. Nakatulong ang panalangin ng ina at simbahan, kaya kahit papaano ay higit 1 linggo rin siyang nakatulog ng mahimbing. Nang sa tingin ng dalaga na magtutuloy-tuloy na ang lahat kasama ng recovery niya, at nang magandang progreso ng amang comatose pa rin, isang masamang balita naman ang ipinaabot ng kanyang ina. Nasa likod bahay siya at nag-aayos ng kanilang mga halaman nang puntahan siya ni Nanay Silena at Solomon. Nakita niya kagad sa mukha ng ina ang matinding kalungkutan, kaya nilapitan siya nito. Nay, ano pong nangyari? Ang tatay mo, anak. Ano pong nangyari kay tatay, Nay? Masyado ka namang overacting, ate. Wala namang nangyaring masama kay tatay. Nagkaroon lang ng problema sa paglalabas sa ospital. Eh bakit ganyan ka, Solomon? May sinabi ba ako masama? Wala naman, di ba? Kahit kailan ka talaga, ate. Bakit ka ba ganyan sa akin, Solomon? Sabihin mo nga, ano bang ipinuputok ng butsi mo palagi sa akin? Palagi kitang pilit na inaabot dahil yun ang palaging sinasabi ng mga parents natin. Tama na. Hindi na ba kayo titigil na dalawa? Wala na ba talaga kayong respeto sa akin bilang nanay ninyo? Makinig kayo, Samantha, Solomon. May problema ang tatay ninyo. Ang pamilya natin. Kapag hindi siya nailabas sa ospital, malulubog tayo sa utang. Yung mga pinaghirapan namin ng tatay nyo para sa inyong dalawa ay mawawalang lahat. Yung ba gusto nyo mangyari, ha? Kaya kayo, lagi kayong nag-aaway eh. Pwede ba? Mag-mature na kayong dalawa? Sumimangot lang si Solomon at sumandal sa haligi ng pintuan habang ang kanyang ate ay malungkot na pinagmamasdan ang kanyang nanay na nagpupunas ng duha. Sorry, Nay. Niyakap na lang niya ng mahigpitang nanay habang umiiyak, samantalang ang bunso niyang kapatid ay nakatingin lang sa kanila. Mabilis na lumipas ang oras. Habang kumakain ng hapunan ay pinag-usapan nga nilang mag-ina kung ano ang pupwedeng gawin para naman makauwi na kaagad si Tatay Abraham. Napagdesisyonan nga muna nilang ibenta ang natitirang sasakyan at isanla ang isa pa nilang bahay na malapit lang sa universidad kung saan nag-aaral ang magkapatid. Pagkatapos makainom ng gatas at gamot ay bumalik na nga si Samantha sa silid. At katulad ng gabi-gabing nangyayari bago matulog ay tinatawag niya ang boyfriend para makipagkumustahan. Nang matapos na nila ang pag-uusap ay lumapit siya sa pintuan para isara ang pinto, pero biglang sumilip si Solomon. Katulad pa rin ng dati ay pagre-rebelde ang datingan ng binata, akala mo ay laging mambabanat ng mga makakasalubong. Nagkaroon sila ng ilang segundong awkward moment bago siya mapilitang magsalita. Saan ka pupunta? Almost 11 na ng gabi ah. Bakit? Anong pakialam mo kung saan ako pupunta? And for your information, nagpaalam ako kay nanay dahil may rave party kami. Okay. Mag-iingat ka. Yun lang ang sasabihin mo? Pasensya na, Solomon, dahil matutulog na ako. Matutulog ka na? Bakit? Tapos na ba kayo mag-usap ng sikretong boyfriend mo? Tila namilog at nanlaki ang mga mata ng dalaga habang nakatingin sa nakababatang kapatid na nagsalita na ulit. Akala ko pa naman matalino ka, ate. Alam mo namang mag-isa lang tayo sa university na pinapasukan. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Huwag mong idamay si Armando sa away natin. O bakit? Bakit hindi?
Namumutla ka na oh. Huwag ka mag-alala. Wala pa akong plano na sabihin kay nanay ang tungkol sa inyo ni Armando. Paniwala ka, mananahimik ako. Di ako katulad mo no ate. Dahil sa'yo, nagkaiwalay kami ni Gianna. Tumalim ang mga mata ng binata habang nakatingin ng mata sa kanyang ating sobra ang pagkailang. Muli siyang ngumisi bago muling nagsalita ng tila nakakaloko. Para naman patas ang laban, hihintayin ko lang magising at makarecover si tatay bago ko sabihin sa kanila ang lahat. Itaga mo yan sa bato, Ate Sam. Hindi ko kayo hayaang maging masaya ng sinisikreto mong boyfriend. Alam ko kung ano mga gawain niya sa university. Ano kayo mararamdaman ng mga magulang natin kapag nalaman nila na ikaw mismo na lingkod ng simbahan may boyfriend na nag-aaral ng witchcraft? Ang boses mo, baka marinig ka ni nanay at ni manang. Huwag mo akong utusan oh. Dahil nung gabi na sumunod ako sa mga gusto mo, nag-traitor ka pa rin sa akin. Solomon naman, matagal na nangyari yun. Na-aksidente na ako lahat-lahat, kami ni tatay. Hindi ba kung mas okay kung doon tayo magfo-focus? Ilang beses na ako nagsusorry sa iyo eh. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo. Kahit kailan, hindi na ako maniniwala pa sa mga kasinungalingan mo. Laban ka na ng pride mo, Solomon. Huwag ka nang sumabay sa problema ng pamilya natin, pwede? Manahimik ka na lang at hintayin mo ang pag-iiganti ko. Good night, Ate Samantha. And sweet dreams. Matapos niyang ngitian na naman ng nakakalokong nakatatandang kapatid, ay naglakad na siya palabas ng bahay. Pagkasara ng dalaga ng pinto ay napasandal pa siya roon habang napapahawak sa dibdib. Mabilis na kumabog ang kanyang puso matapos maalala ang mga sinabi nito kanina patungkol sa kanila ng sikretong boyfriend niya. Para naman maging patas ang laban, hihintayin ko lang na magising at makarecover si tatay bago ko sabihin sa kanya lahat. Itaga mo yan sa bato, Ate Sam. Hindi ko kayo hayaang maging masaya na sinisikreto mong boyfriend. Alam ko kung ano mga gawain niya sa university. Ano kaya mararamdaman ng mga magulang natin, no? Kapag nalaman nila na ikaw mismo na lingkod ng simbahan, may boyfriend na nag-aaral ng witchcraft. Napakuyom siya ng mga kamay habang naghahalo ang damdamin. Hindi niya alam kasi kung maiinis, magagalit o maawa siya sa bunsong kapatid. Bigla ring sumagi sa isipan niya ang mga nangyari ilang buwan nang nakalilipas bago ang kanilang aksidente. Nangyari kasi na nagpaalam si Solomon sa mga magulang na may pupuntang event pero nadiskubre ni Samantha na ang nasabing event na to ay pakikipagkita lang sa girlfriend niyang si Gianna. Hindi naman against si Samantha sa nakababatang kapatid, pero kitang-kita niya ang pagbabagong bigla ni Solomon simula sa pakikipagsagutan sa kanya ng pabalang. Paggamit ng yosi, pag-inom ng alak, pagsasabi ng masasama at masasakit na salita, hanggang sa pananamit ng Gothic at iba pang klase na tila rebelyon sa kanilang relihiyon. Napayak na lang siya habang inaalala ang mga yon, hanggang sa sumagi na rin isa-isa sa utak niya ang masasakit na salitang palaging binibitawan ni Solomon sa kanya. Ang pamamahiya nito sa paaralan at ngayon ay ang pagbabanta pa nito patungkol sa pagsasabi sa lihim nilang relasyon ni Armando. Muli niyang nakuyom ang mga kamay hanggang sa ang awa at takot para sa bunsong kapatid ay bigla na lang napalitan ng galit. Kaya hinigpitan niya ang paghawak dito. Nakaisip tuloy siya ng hindi maganda kaya kaagad niyang siniwata ang sarili habang humahagulgol. Lord, sorry po sa mga naiisip kong hindi maganda laban sa bunso ko, kapatid. Sorry po talaga. Dahil sa sama ng loob ay nakatulugan ito ng dalaga at wala siyang kamalayan na habang nakasandal siya ay nakatulog. Nang magising siya, bumangon siya at lumipat sa kama saka bumalik na lang sa pagtulog. Pasado 1:30 ng hating gabi ay nagising siya ulit at naalimpungatan matapos maramdaman na umuyog ang kanyang higaan. Pagtingin doon ay wala naman siyang ibang katabi. Wala rin kahit na sinong tao sa buong kwarto maliban sa kanya. Dahil naiihi na rin, kaya marahan siyang tumayo.
marahang naglakad palabas ng kwarto, papunta sa banyo. Nang nasa CR na at matapos umihi ay humarap siya sa salamin at pinagmasda ng sariling refleksyon. Habang hinihimas ang medyo nangangayayat na mukha, ay muling sumagi sa isipan niya ang conversation nila ni Solomon bago to umalis ng bahay. Napahawak siya ng bagya sa ulo nang maramdamang medyo nananakit ito dahil sa mga alaalang yon. Dahil nga sa inaantok pa, ay hindi na niya masyadong iniisip pa ang tungkol sa bagay na yon. Lumabas siya ng banyo at bago pa makapasok ng kanyang kwarto, ay meron siyang naaninag na taong nagbukas ng main entrance door ng bahay. Solomon, ikaw na ba yan? Hindi sumagot ang imahe. Naglakad lang to papunta sa sariling silid na sinundan niya ng tingin. At dahil mabilis din tong lumakad, kaya hindi na niya nabuksan ang switch ng ilaw sa sala. Sumunod na kasi siyang paakyat sa itaas hanggang marating ang sariling kwarto. Narinig pa niya ang mahihinang pagkalabog ng pinto sa silid ni Solomon na hindi kalayuan sa kanya. Bumalik na si Samantha sa kama at muling napatingin sa kisame. Napabuntong hininga pa siya bago isara ang mga mata. At pagkahigang pagkahiga ay ganun na lang ang gulat niya sapagkat katulad ng nangyayari noon sa ospital ay bigla na lang siyang lumubog sa matinding kadiliman. Pagkatapos noon ay bigla na lang din niyang nakita ang senaryo ng muling pagtatalo nila ng bunsong kapatid. Ano ba nangyayari sa'yo, ate? Bakit mo ginawa yung kay Diana? Di mo ba alam na girlfriend ko siya? Ha? Ano ba nangyari sa kanya? Masyado ka nang nabubulan sa boyfriend mo, ate. Hindi siya magandang impluensya. Hindi siya makadiyos. Pinaglalaroan ka niya. Pinaglalaroan niya tayo. Delikado siya. Teka, anong sinasabi mo? Si Gianna ang masamang impluensya at hindi ang boyfriend ko. Hindi si Armando. Alam ko nag-aaral siya ng witchcraft, pero mahal niya ako. Mahal niya rin ang pamilyang meron ako at kasama ka ron, pati si Gianna. Wala kang manluloko rito. At bago pa tuluyang makuha ng nakababatang kapatid ay may dumakma na sa kanya sa likuran. Kaya biglang naglaho si Solomon sa kanyang harapan na parang bula. Sa isang iglap ay biglang sumulpot ang gwapo niyang boyfriend. Nakangiti ito na parang nangaakit habang hinihimas-himas siya sa muka. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba, lalo na kay Solomon. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Salamat, mahal ko. Kung galit na galit siya sa atin, alisin na natin siya sa landas mo, mahal. Sa landas ng totoong pamilya at nagmamahal sa iyo. Ano ibig sabihin? Sumang-ayon ka lang at pinapangako ko makakabalik dito ng ligtas si Tatay Abraham nang hindi niyo na kailangan pang ibenta ang natitira niyong kotse at bahay malapit sa university. Paano mangyayari yun? Sundin mo lang ang galit na nararamdaman mo para kay Solomon. Diyan manggagaling lahat ng determinasyon mo mailigtas si Tatay Abraham. Alam kong mahalaga sa inyo ang mga pinaghirapang bagay ng mga magulang niyo, lalo na ang bahay na malapit sa university na pinapasukan natin. Doon natin malayang magagawa ang gusto nating gawin. Kaya dapat mong palayain ang buot dyan sa puso mo para makahinga ka ng maluwag. Sinunod niya nga ang sinabi ng boyfriend sa panaginip at muli siyang niyakap ng mahigpit ni Armando kaya sinuklian niya rin to ng mapagmahal na yapos. Hanggang sa maramdaman na nga ni Samantha na unti-unting sumisikip ang kanyang paghinga dahil sa yakap na yon. Mahal, nahihirapan ako huminga. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita iiwan, mahal. Pero, di na talaga ako makahinga. Please, bitiwan mo ako. Hindi na tumugon ang makisig niyang boyfriend. Mas hinigpitan lang nito ang pagkakayakap hanggang sa tuluyan na nga siyang mahirapan sa paghinga kaya nagkakakawag na siya. At katulad ng nangyari noon sa ospital, nang lingunin niya to ay ganun na lang ang pagkagimbal niya nang makita ang nakakatakot na itsura ng nilalang na yumayapos sa kanya ng mahigpit. Namumula ang mga mata nito. May biyak-biyak ang iba't ibang bahagi ng katawan.
At mula sa mga biyak na yon ay may itim na usok na lumalabas na asupre ang amoy. Namumula rin ng mga yon na hindi matukoy kung dugo ba o nagbabagang lava. Mayroon tong 4 na mahahabang sungay at nang ngumiti sa kanya ay trumipli ang gimbal na nararamdaman ng dalaga. Mabilis na umusbong ang takot sa buo niyang pagkatao na nagsimula sa talampakan, gumapang to papuntang tuhod, kaya ramdam na ramdam ng dalaga ang matinding pangangatog nito. Isis naman! Tulong! Dumaloy sa kanyang tiyan ang kilabot na yon, kaya pakiwari niya ay gusto niyang maduwal sa nerbiyos. Nang umabot na sa kanyang dibdib ang takot, ay bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na parang may trumpetang nagdadagundungan. Nadidinig niya to pero gusto niyang manlaban. Ang kaso lang ay hindi siya makagalaw. Pagkarating ng tensyon sa kanyang batok ay nanlambot na ng husto ang kanyang katawan na parang namanhid dahil sa matinding nerbiyos. Mas lalo rin siyang nahirapan sa paghinga kaya hindi na niya nagawang manlaban pa. At nang tila ito na ang kanyang katapusan, ay isang mainit na kamay ang nagbalik sa kanyang diwa. Gulat siyang napabalikwas ng bangon at nang mapatingin sa kamay ay doon niya nakita ang sunog na mukha ni Manang Ayala. Naramdaman ng matandang kasambahay ang takot kaya kaagad siya nitong niyakap ng mahigpit. Masama na naman po ang panaginip ko. Kasama niyang nagdasal si Manang Ayala. Kaya kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Marami pang ipinayo sa kanya ang matandang kasambahay kaya nagpasalamat siya rito ng husto. At katulad ng dati ay hindi na niya muna idinitalye sa ina at kasambahay ang masamang panaginip. Gayunpaman ay nakaramdam pa rin siya ng takot para sa kanyang nakababatang kapatid na si Solomon. Subalit nahihirapan na siyang mawari kung alin at sino sa dalawa ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya habang nagmemeryendang mag-isa sa likod ng bahay kaharap ang kanilang garden, ay mahina siyang napatanong sa sarili. Ano ba talagang ginawa ko kay Gianna? Sinumbong ko lang naman si Solomon sa mga magulang ko. Wala na akong ibang ginawa. Nakakatawa ka rin ate, no? Hindi mo alam mo amnesia ba o sinadya mong kalimutan ng ginawa mo sa girlfriend ko? Sa tingin mo mababaw ang dahilan ng galit ko? Na sinumbong mo lang ang relationship namin? Dapat pala matagal ko na rin ginawa sa hayop mong boyfriend yung mga ginawa mo kay Gianna eh. Solomon naman, please. Hintayin mo ang ganti ko ate. Hintayin mo! Pagkaalis ni Solomon ay kaagad nang tinawagan ng dalaga sa cellphone ng kanyang boyfriend. Magandang hapon, mahal. Himala ang aga mo napatawag Hulaan ko. Walang ibang tao dyan, no? Nasaan ka, mahal? Na dito sa hide spot namin. Namimiss na nga kita eh. Palagi na lang tayong sa cellphone nagkakaroon ng ganap. Gusto ko naman sana yung personal. Pumunta ka dito, mahal. Natigilan na matipunong lalaki sapagkat ito ang unang beses na pinaunlakan siya ni Samantha na pumunta sa bahay nito. As in, ngayon? Pumapayag ka na? Paano kung mahuli tayo ng parents mo na nagsisex? Hindi to tungkol doon, mahal. Binabantaan na ako ni Solomon at matagal na pala niyang alaman tungkol sa relasyon natin. Mahal, wala naman tayong ginagawang masama eh. Alam kong maintindihan ng mga magulang mong relasyon natin, kahit magkaiba tayo ng pananampalataya. Pakiusap naman. Seryosoy mo to dahil nakikita kong may masamang gustong gawin sa iyo ang bunso kong kapatid. Galit na galit siya at sinasabi niya na gagantihan niya ako dahil sa ginawa ko kay Gianna na hindi ko naman maalala kung ano. Gumuralgal na ang tono ng boses ni Samantha sapagkat hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha. At dahil doon ay naramdaman niya rin ang pagiging seryoso ng aura ni Armando. Kahit hindi niya to nakikita ngayon. Para bang may itim na aura sa cellphone na lumabas at nagpaligid-ligid sa kinaroroonan ni Samantha kaya naman bigla siyang nangilabot ng wala sa sarili. Mahal, nandiyan ka pa ba? Nag-aalala talaga ako at ayaw kong pareho kayo masaktan ni Solomon. Kahit meron kaming hidwana, tagos hanggang buto at kaluluwa, tinuruan pa rin ako ng mga magulang ko na magbigay ng pagmamahal. Yun lang ang makakagamot sa galit niya.
Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapakita sa kanya. Iiwas ako hanggat maaari dahil yun ang sinabi mo, mahal. Thank you, mahal. Gusto mo ba na pumunta ako dyan ngayon? Oo, kaso hindi ko pa alam kung ready na akong ipakita ko sa mga tao dito sa bahay. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Namimiss lang talaga kita. Yung kamay ko sawang-sawa ng magbaryang palad Namimiss ko lang talaga yung noon. Kailan ka ba kasi makakabalik sa university? Hinahanap pa na rin ng teatro. Pasensya na talaga, mahal. Hindi mo na siguro namimiss yung presence ko kaya okay ka na sa video call Siguro hindi mo na rin talaga ako mahal. Huwag mo sabihin yan. Kung alam mo lang kung gaano kita namimiss ng sobra. Alam mo naman na ikaw lang ang nakauna sa akin. At hindi ko yun pagpapalit kahit kanino. Kaya please, mahal, stop saying that. So pupunta na ba ako o hindi? Hindi ko alam. Huwag mo naman akong i-frustrate. Kailangan ko ng ibaba. Bibigyan kita ng space para makapag-isip. Huwag ka mag-alala, mahal. Palagi ako maghihintay at hanggat maaari iiwas ako sa bunso mong kapatid. Sige na nga, pumunta ka na. Pero hindi ka po pwede magtagal dahil baka mamaya umuwi na si Nanay Selena at Manang Ayala. Thank you so much, mahal. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa mga sinabi mo. Magpapahatid na ako sa sasakyan sa katropa para mabilis na makapunta dyan. Pagkababa ng cellphone ay napasandal na lang sa upuan ng dalaga sapagkat magkahalong tensyon at tuwa ang nararamdaman niya sa pagpunta roon ni Armando. Habang hinihintay ang boyfriend ay hindi siya mapakali sa kakaayos ng kwarto at sarili. Panay ang tingin niya sa salamin at pagpapabango. Nakadalawang ligo na rin nga siya. Bukod sa tuwang makita ulit ng personal ang sekreto niyang boyfriend, ay naroon din ang matinding kabog ng takot sapagkat alam niyang masasaktan ng husto ang kanyang ina kapag nakita siyang meron na palang boyfriend, na ang masaklap pa ay taliwas ang paniniwala sa Diyos. Mabilis na lumipas ang oras. Tila nagising siya sa malalim na pagbumuni-muni nang marinig ang pagtunog ng cellphone kasabay din ang pagtunog ng doorbell. Natakot pa nga siya nung una sa pag-aakalang sina Nanay Selena at Manang Ayala ang dumating. Nag-ayos muna si Samantha ng sarili at tumarap sa salamin bago na-excite na lumabas ng bahay. Pagbukas niya ng gate ay abot langit ang kanyang ngiti dahil sa ilang buwan nilang hindi nagkita ng personal. Hi mahal ko, pasensya na kung medyo nalita ko ng dating ha. Parang maiihi sa kilig ang dalaga nang marinig ang lalaking boses ng kanyang boyfriend. Hindi niya tuloy maitago ang kaba at pagka-excite na halata rin naman sa mukha ng makisig na binata. Hindi mo ba ako papapasukin? Uwi na lang ako? Pasok, bilisan mo. Baka mamaya may mga ka-churchmate akong makakita sa'yo. Nagtungo kaagad sila sa kwarto ni Samantha kung saan merong nakahandang pagkain at juice. Pero hindi doon natuon ang pag-iisip nila. Pakilak ang pinto, mahal, please. Sure ba? Sinabi niya lang yon pero ang totoo ay hindi niya talaga kinandado ang pinto. At pag-upo pa lang nila ng kama ay hindi na nga sila nakapagpigil pa. Kaagad siyang sinunggaban ni Armando ng halik na punong-puno ng pagnanasa. Nakaramdam naman ng kakaibang sensasyon ng dalaga hanggang sa tila mawala na siya sa sarili. Alam na alam ng kanyang boyfriend kung paano siya paiikutin sa mga palad nito. Dahil sa pagiging konserbatibo ng mga magulang ni Samantha ay tila nasabik din siya sa pagnanasa. Nang hawakan ni Armando ang kanyang dibdib, ay nag-alangan pa siya nung una. Pero nang makita ang malungkot na mukha ng boyfriend ay hinayaan na niya ito. Nangyari na nga ang kanilang kamunduhan. Paulit-ulit at hindi sila nagpaawat sa loob ng 2 oras. Kaya hindi na napansin ni Samantha na makailang ulit na palang nagmi-miss call sa kanya ang ina. Nang kapwa na sila nakatapis ng comforter, habang nakaiga sa kama ay doon niya lang napansin ang higit 10 miss call ni Nanay Selena. May mga messages pa to kaya isa-isa niya yung binasa.
At ganun na lang ang shock niya sa mensahe ng ina. Kaya napablikwas siya ng bangon. Pagkapansin ni Armando sa matinding pag-aalala ng kanyang girlfriend ay tumayo na rin ito at isa-isang dinampot ang damit. Habang nagbibihis sila ay wala sa sariling napatanong ang makisig na binata sa dalaga. Mahal, ayos ka lang ba? May problema ba? Parang kanina pa nga pala kasi nagdiring ang cellphone mo no? Hindi na natapos ang makisig na binata sa pagsasalita sapagkat biglang bumukas ang pinto na sinadyang hindi ilak ni Armando kanina. Kitang-kita ni Nanay Selena at Manang Ayala ang pagbibihis ni na Armando at Samantha na nataranta pagkakita sa kanila. Dahil sa sobrang pagkagulat ay nahulog ng kanyang nanay ang cellphone at ito ang pumatay ng katahimikang namuo sa kanilang kalagitnaan. Pasimple pang napangiti si Armando bago pa kunwaring naiilang na binati ang dalawang ginang. Magandang gabi po. Nay, I can explain. Hindi na muna nagsalita ang kanyang ina. Huminga lang to ng malalim habang kinukuha sa sahig ang cellphone. At nang makapagbihis na ng tuluyan sina Armando at Samantha, ay saka naman lumapit sa dalaga si Nanay Selena. Isang malutong na sampal ang natanggap ng dalaga, pero hindi na to umalma pa. Humagulgul lang siya habang si Armando naman ay niyakap siya ng maigpit. Nagtangka namang aluin ni Manang Ayala ang alaga niyang dalaga pero pinigilan siya ng galit na si Nanay Selena. Kanina pa kita tinatawagan. Nag-aalala pa kami sa iyo ni Manang Ayala dahil inakala namin kung napano ka na. Pero itong aabutan ko? Nakikipag... Ano pang pumasok dyan sa kukote mo? Ha, Samantha? Sino ang lalaking yan? Isang sampal na naman ang natanggap ng dalaga pero kahit papaano ay nasangga ni Armando gamit ang sariling katawan. Ay, sorry po. Wala pong kasalanan si Samantha. Ako po ang nagpumilit na magpunta rito. Alam mo ba kung bakit kita tinatawagan ng maraming beses? Nabasa mo man lang ba ang text ko, Samantha? Habang ikaw nag-i-enjoy ka sa pakikipagtarik dyan sa kama na yan, yung kapatid mo, si Solomon, nag-aagaw buhay doon sa ospital. Napahagulgol na lang silang lahat dahil sa masamang balitang yon. Si Armando naman ay ngumiti lang ng pasimple habang sila ay nagdadalamhati. Makalipas ang 2 linggo, sa biyaya ng Diyos ay nakauwi na ng bahay si Solomon. Pero ang masamang balita ay naka-wheelchair na siya at suntok sa buwan kung makakalakad pa rin ulit. Ang isa pang milagrong nangyari, kahit hindi pa rin nagigising ay nakabalik na rin sa kanila si Tatay Abraham nang wala silang kahit anong binayaran sa ospital dahil sa merong mabuting puso ang nag-donate ng pera na hindi na nagpakilala. Hindi na nila ibinenta pa ang sasakyan pero ang bahay malapit sa university ay ipinagpilitan talaga ni Nanay Selena na mabenta sapagkat nalaman niyang dito nangyayari ang mga kamunduhan ng panganay niyang anak. Hindi tuloy alam ni Samantha kung matutuwa siya sa mga nangyari. Bukod sa galit ng ina ay naiisip niya rin sa nakalipas na 2 linggo. Ito ay ang tungkol sa masama niyang panaginip na may kinalaman sa kinasangkutang aksidente ng kapatid at sa tila himalang paglabas ng kanyang tatay sa ospital. Sundin mo lang ang galit na nararamdaman mo para kay Solomon. Diyan manggagaling ang lahat ng determinasyon mong mailigtas si Tatay Abraham. Alam kong mahalaga sa inyo ang mga pinaghirapang bagay ng mga magulang niyo, lalo na ang bahay na malapit sa university na pinapasukan natin. Doon natin malayang nagagawa ang gusto nating gawin kaya dapat mong palayain ang puot dyan sa puso mo para makahinga ka ng maluwag. Hindi naman siguro magagawa ni Armando ang ganun sa kapatid ko. At saka nandito siya sa bahay. Kasama ko ng ilang oras. Kahit pa medyo na late siya. Panaginip lang yon. Masamang panaginip. Pagbukas ng pinto ng kwarto ay eksaktong nakita niyang dumaan ang bunsong kapatid na papunta sa kusina. Tinaliman lang siya nito ng tingin bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Napansin naman yun ng matandang babaeng kasambahay
Kaya sinabihan na lang na siya na pagpasensyahan si Solomon, lalo na't matindi ang pinagdaraanan nito ngayon. Sa mga nakalipas pang araw ay nagkaroon ng magandang progreso si Tatay Abraham. Naigagalaw na kasi nito ang mga daliri sa kamay at paa. Subalit ang kabaliktaran ng mga to ay ang paglala ng sitwasyon ni Solomon. Pagpunta na nila sa silid ng binata ay humahagulgul to sa pag-iyak habang nasa wheelchair. Kitang-kita rin ang takot sa mukha ng mag-ina kaya kagad lumapit si Nanay Selena sa anak. Ay, bakit po pati ang mga daliri ko sa kamay? Hindi ko na parehong may galaw. Ano bang nangyayari sa akin, ay? Akala ko ba sabi ng doktor, magiging okay ako? Tahan na anak. Pinatawag ko na si Manang sa personal na doktor natin. Papunta na siya ngayon. Solomon, magiging okay ka rin. Huwag ka mag-alala. Tumigil ka! Kasalanan mo to eh! Nay, kasalanan nila to ng demonyo niyang boyfriend! Lumabas ka na muna dahil kahit ako, ayaw mo na kitang makita. Nay, Kasalanan mo lahat to! Simula nang maghiwalay kami ni Gianna sa aksidenteng nangyari kay tatay at pati itong nangyari sa akin. Nagpapasok ka kasi ng demonyo sa pamilya natin eh. bakit niyo sinisisi si Armando? Kinakampihan mo pa ang lalaking yon. Sige, sumama ka sa kanya ngayon. Hindi ka namin kailangan dito. Hindi ba gusto mong malaman kung nasaan siya? Puntahan mo siya ngayon dahil sila pala ang nakabili ng bahay natin malapit sa university kung saan kayo gumagawa ng mga kamunduhan ninyo. Makasalanan ka. At ang masaklap, pumatol ka ba sa taong walang paniniwala sa Diyos? Dahil doon ay wala nang nagawa ang dalaga kundi umalis ng kanilang bahay. Sinubukan siyang pigilan ni Manang Ayala pero nagsabi si Nanay Selena na hayaan na muna ang dalaga. Dahil na rin sa sama ng loob ay napilitan si Samantha na puntahan ang kinaroroonan ng kanyang boyfriend. Pagdating sa dati niyang bahay ay tinanggap naman siya ni Armando at tuwang-tuwa to sapagkat sa wakas ay wala nang magiging hadlang sa pagsasama nila. Hindi na nila kailangan pang magtago at hindi na rin niya matatawag na sikretong boyfriend si Armando dahil alam na ng lahat ang tungkol sa kanila. Lumaganap din to kaagad lalo na sa mga ka-churchmate ng dalaga kaya ganun na lang din ang panghusgang natanggap niya sa mga taong relihiyoso. Mahal, ano nang gagawin ko ngayon? Hindi na lang si Solomon ang galit sa akin kundi pati ang nanay. Mahal, sige, iyak mo lang yan. Alam kong masakit para sa'yo na kahit mismong sarili mong nanay nagtanim ng galit rin sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Tayo lang masaya na, di ba? Pero hindi ko matake na pati ang nanay galit sa akin. Mas baba akong anak. Nagmahal lang din naman ako Everything will be okay, mahal. Magtiwala ka lang. Niyakap na nga siya ng maigpit ng boyfriend at saka niya ibinuho sa matinding pag-iyak. Sinenyasan naman ni Armando mga kasama na nagpapaalam na rin sa kanila upang makapagsolo sila. Mamaya, mapapawi na yung lungkot mo dahil ikaw naman ang kakainin ko. Ikaw talaga. Pinapatawa lang kita dahil ayaw ko maging malungkot ka. Promise, gagawin ko lahat para sa'yo. Gagawa ko ng paraan para magkabati kayo ulit ni Nanay Selena. Thank you so much, mahal. Pagkatapos nilang magalikan, kagaya ng sinabi ni Armando ay kumain na ng hapunan si Samantha. Pagkatapos ng ilan pa nilang pag-uusap ay sabay na silang nagtungo sa kwarto. Namiss ko tong kwarto na to. Sayang lang at binenta ni nanay. Buti nga, kami ang nakabili dahil naisip ko talaga na ito ang magiging kwarto natin. Sana mabuo yung pagmamahala natin dito. Maya-maya pa ay natuloy na nga ang kanilang pagtatalik ng ilang ulit. Dahil sa matinding pagod ni Samantha, napahimbing ang kanyang tulog hanggang sa sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Naalimpungatan siya nang makapa na wala sa tabi niya si Armando. Tumingin muna siya sa pintuang nakauwang bago kunot noong nagsalita. Mahal? Nasaan ka? Anong oras pa lang
Matulog pa tayo, tara! Napalingon siya sa bintana nang marinig na tumunog ng mahina ang maliit na gate papunta sa likod ng bahay. Meron kasing bodega roon o tool room na dating ginagamit ng kanyang tatay. Pasimple siyang dumungaw sa bintana hanggang sa maulinigan nga niya ang boyfriend na may daladalang trash bag. Bakit may dala siyang trash bag? May tapunan ba doon? Tatawagin na sana niya si Armando kaya lang ay bigla na lang siyang na-curious sa kung anong ginagawa nito. Kaya tahimik lang siyang lumabas ng silid hanggang sa marating ang nasabing tool room. Sumilip siya sa maliit na butas at doon pinagmasdan ng kung anong ginagawa ng kanyang boyfriend. Kinuha ni Armando ang pulang marker sa kanyang bulsa at pagkatapos ay umukito ng kung ano sa sahig. Hindi rin alam ni Samantha kung bakit pero bigla na lang siyang napatanga sa ginagawa ng matipunong lalaki. Nang matapos na ang ginuguhit nito ay doon nga nakita ng dalaga ang hugis bituing may kakaibang letra na hindi niya maintindihan kung ano. Anong ginagawa niya? Natuon na ulit ang atensyon niya roon nang makita niyang sa bawat patusok na bituin ng simbolo ay nagtirik ng itim na kandila si Armando. Kasunod noon ay isa-isa niyang sinindihan ng mga nasabing kandila. May mga ilang simbolo pa namang nakita sa palibot kaya lang ay malabo na. Oo nga pala. Nawala sa isip kong nagpa-practice ng witchcraft ang boyfriend ko. Natigilan siya sa pagbulong nang makita ang laman ng trash bag na inilabas ni Armando. 3 kuting to at ang mas lalo niyang ikinagulat ay nang isa-isa nitong ginilitan ng leeg ang mga kaawa-awang kuting. Kaagad kinumutan ng takot ang dalaga sapagkat ito ang unang pagkakataon na makita niya ang pagriritual ng kanyang boyfriend. Ang akala niya lang kasi nagbabasa to ng mga salitang Latin at kung ano pa. Pero ito ang mas nakakagulat sapagkat may mga dugo at patay na hayop na nai-involve. Tila bumalik lang sa diwa si Samantha nang makita niya ang boyfriend na inilapag sa sentro ng simbolong bituin ang mga duguan at walang buhay na mga kuting. Mas trumipli pa ang kilabot na nararamdaman niya nang magsimulang magbigkas ng mga orasyon si Armando. Mabagal at paulit-ulit nitong sinabi ang mga salita habang si Samantha naman ay nanatili lang sa pagmamatsyag kahit sa totoo lang ay balot na siya ng pangamba. Hindi niya kasi alam kung ano ang kahihinatnan ng mga sinasabi ng kanyang boyfriend. Gusto niya tong pigilan at tanungin pero pinangunahan siya ng takot. Gusto niya ring umalis sa lugar na iyon pero nangibabaw naman ang pagka-curious niya sa mga nangyayari. Maya-maya ay tumayo na si Armando at kinuha ang mga walang buhay na kuting. Pagkaangat sa itaas ay saka siya muling nagbigkas ng orasyon. Pagkatapos ng orasyon na iyon ay biglang humangin ng malakas dahilan naman upang mamatay ang mga kandila na nakatirik sa bawat patusok na simbolong bituin. Nang bumalik ang sindi ng mga kandila ay ganun na lang ang sumilay na takot sa buong pagkatao ni Samantha. Nakita niya kasi ang nakakatakot na nilalang na madalas magpakita sa kanyang panaginip. Doon niya biglang na-realize ang lahat-lahat. Pagkakita sa malademonyong imahe na nasa harapan ng kanyang boyfriend at saka sa kabilang banda ng kanyang alaala ay bigla na lang din sumagi ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Gianna. Kaya pala ganun na lang ang galit sa kanya ni Solomon ay dahil sa hinayaan niyang ma-rape ng mga kaibigan ni Armando si Gianna. Natutup niya ang bibig nang bigla na lang yun maalala nang wala sa oras. Pero hindi niya pa rin magawang makaalis sapagkat kitang-kita niya ang nakakatakot na nilalang na nakikipagtawanan sa kanyang boyfriend. 3 kuting para sa aking hiniling. Mangyari nawa sa biyaya mong kapangyarihan ng dilim. Dahil sa takot ay napatras na lang si Samantha hanggang sa ma-out of balance siya. Nang mapalingon sa kanya si Armando ay nakangiti lang to pati ang malademonyong nilalang na punong-puno ng kadiliman. Hindi na nakatugon pa si Armando
sapagkat biglang nagpaikot-ikot ang malademonyong nilalang. Makalipas ang ilang minuto ay namatay ang lahat ng nagsisilbing liwanag kaya tila kinumutan sila ng kadiliman. Dinig na dinig niya ang nakakakilabot at tagus-kaluluwang paghalakhak ng malademonyong nilalang kaya hindi na niya hinayaang matapos pa ang mga yon. Tumakbo siya sa kwarto at kinuha ang bag, sa kadali-daling umalis sa lugar na yon. Subalit bago pa siya makalabas ng kwarto ay naabutan na siya ni Armando. Nakangitito at punong-puno ng sariwang dugo ang katawan. Mahal, oras na ng gabi Aalis ka? Saan ka pupunta? Ismael, kailangan ko na munang umuwi. Kasasabi mo lang kanina, di ba? Na tinakwil ka na nila. Ismael, let me go. Kailangan ko nang umuwi. Natigilan na siya sa pagsasalita at napaupo nang magsimulang humakbang ang matipunong binata na tila demonyo na rin kung makangiti. Bakit ka natatakot? Di mo kailangan matakot sa akin, mahal. Di ba sinabi ko sa'yo? Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hinaplos-saplos niya ang muka ng naiiyak na dalagang takot na takot pa rin sa mga nasaksihan. Hindi mo kailangan matakot, mahal. Dahil bukas magbabati na kayo ng nanay mo sapagkat mawawala na sa landas natin si Solomon. Tuluyan na siyang mawawala. Huwag ka mag-alala dahil ang kapalit nun ay ang milagrong pagbabalik ni Tatay Abraham. Anong ginawa mo? Tinupad ko lang ang gusto mong mangyari. Hindi na niya pinatapos pa ang boyfriend sa pagsasalita. Tinabig niya ang kamay nito sa kanya to itinulak bago tumakbo palayo. Hindi na rin niya nilingon pa si Armando. Sa kalagitnaan ng gabi ay naghanap siya ng masasakyan na mabuti na lang ay merong mag-asawa na nagpasakay sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, ay naabutan na niya ang ambulansya at isinakay na nga nito ang tila lantang gulay niyang kapatid. Kinabukasan ay idiniklara na ngang patay si Solomon. Subalit, milagrong bigla namang nagising si Tatay Abraham, pero para lang din tong lantang gulay. Dahil sa mga pangyayaring yun, ay nagkaayos silang ulit ni Nanay Selena pero ipinangako ni Samantha sa sarili na hindi na siya makikipagbalikan kay Armando. At kahit malayo na ang kanyang ex-boyfriend ay ginugulo pa rin siya nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng masasamang panaginip kaya nag-confess na ang dalaga sa kanilang simbahan. Doon ay sama-sama silang nanalangin at nagkaroon nga ng tunay na deliberation si Samantha. Nakalaya siya sa tanikala ng sikretong boyfriend na nag-aaral pala ng witchcraft at kung ano-ano pang mga bagay na may kinalaman sa itim na salamangka. Sa biyaya ng Diyos ay unti-unti na nga ring nakarecover si Tatay Abraham at katulad niya ay nagkaroon to ng deliberation. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng asawang pastor si Samantha. Ikinasal sila at nagkaroon ng anak na kamukhang-kamukha ng namayapa niyang kapatid. Dahil doon ay pinangalanan din nilang Solomon ng sanggol na lumaking tunay na may takot sa Diyos at katulad nila. Nabuhay sila ng tahimik, masaya at masagana dahil na rin sa biyaya ng may kapal. Sama-sama silang naglingkod sa simbahan at doon na nga pumanaw sina Nanay Selena at Tatay Abraham. Kinupkup na naman ni Samantha si Manang Ayala na siyang nag-alaga at nagpalaki sa kanyang anak na si Solomon. Wakas!